tuturuan ko po kayo ng tamang pag-assemble ng grass cutter at kung paano natin mapangangalagaan ito. Samahan niyo po ako dito po sa ating vlog. Gagawin po natin yung video ito lalo na po sa mga beginner o bago lang po nakabili ng mga grass cutter. Kahit hindi nyo po sa akin nabili yung grass cutter ninyo, mapapakinabangan nyo po yung video ito. Kasi pagka mali po ang pag-assemble, tiyak na tiyak maaaring hindi gumana o pwede pang masira po yung inyong mga grass cutter. Kaya tiyakin po ninyo, tama ang ating pag-assemble. Ito yung laman ng ating grass cutter. Meron siyang nylon, yan, para sa mabababang damo. Meron din siyang metal blade. Ito naman po yung lagayan ng nylon. Meron din po siyang mga tools. Tsaka po yung kanyang guard. Strap, meron din siyang strap. Yan, kumpleto po yan. So, dalawang box po siya. Yan, yung kanina, makina, kasama yung mga accessories. Dito naman po, punta naman po tayo sa tubo. Ayan, sa isang box na darating po sa inyo, tubo naman po yung kanyang kasama. Ipakita ko po sa inyo ng detalyado kung paano po natin to i-assemble. Ang brand nga pala ng ating grass cutter ay Huyoma Japan CG411. Kapiyesa po siya ng original na Robin tsaka original na Kawasaki. Kaya madali lang po ang piyesa niyan mga kadiskarte. Di ba kagaya ng ibang mga grass cutter, pag nabili mo, problema mo kung saan ka bibili ng piyesa. Ito hindi, pangkaraniwan ang piyesa niya. Tapos ang kagandahan niyan, kahit maghapon nyo po siyang gamitin, wala pong problema. Basta tama lang po yung lagay po natin ng oil. Kada 1 liter, 50 ml ang 2T oil, imimix nyo po. Ayan, kakabit nyo lang po yung tornilyong yan. 4 lang po yan, 4. Ipitan natin. May kasama na po yung mga pambaklas sa box. 2 piraso ng Allen wrench. Magkaiba po siya ng size para ma-assemble nyo po pagdating sa inyo ng grass cutter. Punta tayo ngayon sa pagkakabit po ng blade. Pakita ko po sa inyo by details. Ayan, medyo mahirap-hirap po kasi ito eh. Ito po, ayan, ganyan ang pagkakabit po ng metal blade. Pabaliktad po yung kanyang ikot ha. Yung ay naakala nating sikip, yun po yung paluwag. Ayan, niluluwagan mo natin. Ipakita ko po sa inyo ha. Tatanggalin po natin yung lahat. Ipakikita ko po sa inyo kung bakit kinakailangan natin tigilin. Ayan, ito po. Ipakita ko po sa inyo yung loob. Step by step. Ito po, sinusuot po dyan para iyan ang lock. Pag wala po yan, pag pinihitin nyo, dire-diretso lang ikot. Ayan, pero yan, pag meron na siya yan, yan ang lock niya, hindi na siya iikot. Kaya pag nilagay natin po yung metal blade, yan, dapat siguraduhin nyo lang nakalapat ha. Pag hindi nakalapat po yan, magwiwiggle. Ayan, yan po yung pagkakasunod-sunod po natin. So nakita nyo, dapat paluwag yun ano, pero yun ang pinakapasikip niya. Yan. Okay po. Kita natin, hawakan natin yung lock na sinuot natin doon sa may butas.
para hindi siya umikot. Siguraduhin po natin mahigpit. Yan. Para hindi lumipad o matanggal o maka-aksidente. Tiyakin po natin yung ating ginagawa. Testing natin. Yan. Pag walang wiggle, okay po siya. Sunod natin itong guard. Importanteng may guard po para yung mga nagtatalsikang mga bato, mga naputol na mga damo ay hindi po mapunta sa atin, hindi tayo talsikan. Pero para sigurado dapat at least nakasalamin po tayo, may papayo po namin, mas maganda kung nakagagals po tayo. Mga kadiskarte, yan yung ating guard. Punta naman tayo sa strap o yung pansabit sa balikat para hindi tayo masyadong mahirapan. Ayan, kawit nyo lang po dyan mga kadiskarte. At ready na yung ating grass cutter. Siyempre, para mapaandar natin yan, kailangan natin ang gasolina. Paano ba ang tamang pagtimpla ng gasolina pagka 2-stroke? Ito po mga kadiskarte. 1 liter unleaded gas, 50 ml tutti oil, imimix nyo po. Tandaan nyo mga kadiskarte hindi po pwede yung gamitin ng walang oil. Masisira po ang makina po niyan. Importante po yan. Kung 4-stroke, 40 oil yung gamit sa mga tricycle, sa mga Mio. Pero kagaya nitong 2-stroke, 2T oil po siya, hinahalo po siya minimix siya sa gasolina. Okay, testing natin to. Ito naman yung kanyang on and off. Ito yung choke, pagkapaanda rin, baba, pagka umandar na. Ito naman yung hilahan, pakagatin nyo lang po muna ng konti, tsaka pause, tsaka palang hihilahan. Pindutin natin yung silinyador. So mapapansin nyo meron siyang usok. Normal lang po yan sa 2-stroke. Kabahan po kayo pagka ang makina niyan walang usok. Ibig sabihin, hindi nyo siya nalagyan ng oil. Tama lang po na may usok siya. Ngayon, ituturo ko na rin po sa inyo yung pag-a-adjust ng karburador pagdating po sa minor. Yan. Yung sikip, palakas po yan. Okay? Yan.